So magandang umaga po mga kamamay. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na alam ko ang daming makaka-relate, ang dami ng nagtatanong sa akin. Kung kaya't bibigyan ko po ng kasagutan kahit papaano at sana po ay wag sana. Wag sanang makita ninyo sa inyong mga partner. Kasi po, ang magiging topic natin ngayon is mga sign kung paano nyo malalaman na ang isang lalaki ay may bagong pinopormahan o ang isang lalaki ay nambababae. Alright? So mga kamamay, sorry to say, pero kailangan nyo po itong malaman. At sana nga, lagi kong hiling pangako sa inyo na sana hindi po ito makaapekto pagdating sa inyong relasyon. Kasi itong mga bagay na to, itong aking sasabihin na to, ay talagang malinaw na sign na ang isang lalaki ay may bagong pinopormahan o may bagong binababae. So pasensya na at gusto ko lang sanang maliwanagan ang bawat isa sa inyo. Alright? So bago po natin to simulan, bago po natin to pag-usapan, isa lang palagi ng aking hinihiling if ever na nakakatulong, makakatulong o mas makakatulong pa sa hinaharap ang aking mga video na ginagawa, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to sapagkat malaki po ang maitutulong niyan pagdating dito sa ating munting channel. Kaya mga kamamay, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating magiging topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga sign na mapapansin mo na ang isang lalaki ay may bagong pinopormahan o bagong nililigawan o may bagong babae ang isang lalaki o yung mga partner ninyo? So number 1, sobrang linis ng phone history niya. Yes mga kamamay. Sa isang pagkakataon, halimbawang aksidente mong nakita yung cellphone niya at hindi mo rin masabi na bakit hinawakan mo yung telepono niya. At eksakto rin na nakita mo na yung pa rin ang password niya. So ngayon, i-chinek mo yung history ng kanyang cellphone. Yung messages, yung history, chinek mo, clear lahat. Lagi na lang lagi na lang yun, walang bagong message. Ano, bakit ganun? Ibig sabihin lang nun, isa lang tao ang kanyang nakaka-message o nakaka-chat, pero lagi mo namang nakikita, laging hawak ng telepono, laging ngumingiti, mag-isa, nagchat-chat, pero makikita mo yung history niya, wala. Okay, bakit ganun? 'Di ba? Kung mapapansin mo, nagchat-chat siya madalas. Lagi niyang hawak ang cellphone niya, laging tumutunog, pero kung i-check mo, wala namang history. Bakit ganun? Siyempre mga kamamay, iniiwasan niya na magkaroon ng leakage. Ini-erase niya, dinidelete niya yung phone history para wala kang makita. So kapag ka ganun mga kamamay, ang isang lalaki, malamang na malamang, sign talaga yon, bad sign talaga yon na talagang isang lalaki ay may bagong kinakahumalingan. Kaya mga kamamay, ano po, kapag ka ang isang lalaki ay malinis masyado sa kanyang telepono, lagi namang hawak ang telepono pero wala kang nakikitang history, deleted, erase, magduda ka na. Isa yung sign na siya ay may bagong nahuhumalingang babae. Okay? So next, bigla siyang pumopogi o nagpapapogi at nagiging conscious sa kanyang sarili. Opo mga kamamay, kung dati wala namang pakialam yung lalaki na yan sa kanyang sarili. Kung dati yung lalaki namang yan, kahit humaba ang buhok, walang pakialam eh. Kahit umabot ng tenga, minsan nga, umaabot pa ng balikat, walang pakialam eh. Pero bakit ngayon? Laging clean cut. Yung bigote, laging ahit. Minsan nga, nagpupulbo pa eh. Minsan nga, may baon pang suklay. Bakit ganyan? Biglang nagbago. Biglang nag-iba. Talagang talagang mapapansin mo yung pagbabago ng lalaki. Tapos lagi pang nagpapabango. Lalabas lang ng bahay, nakapabango pa. Lalabas lang ng bahay, nakarelo pa. Ganyan. Anong ibig sabihin yan? Mga kamamay, wag niyo po itong baliwalain. Kapag ganyan po ang isang lalaki, kapag ganyan po yung mga sign na nakikita po ninyo, hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na siya kagaya ng dati na walang pakialam sa kanyang sarili. Kahit nga siya bagong gising, okay lang, lumalabas, tumatambay pero ngayon, hindi po pwedeng lalabas siya ng bahay, hindi pa lumiligo. Hindi po pwedeng lalabas siya ng bahay, naka-short lang o nakahubad lang. Ngayon, maayos na eh. Pinipili pa yung sinusuot na kasuotan bago lumabas ng bahay. Conscious sa kanyang sarili, minsan nga nag-gym pa eh. Minsan nga nagpapapayat pa eh. Minsan nga nagda-diet pa eh. Minsan nga tinatanong ka pa, babe, okay ba yung damit ko? Okay na ba yung katawan ko? Pumayat na ba ako? Babe, okay ba yung aura ko? Hindi ka man sinasabi na pigilan niyo yung lalaki na mag-ayos ng kanyang sarili. Pero syempre, mapapansin mo talaga eh. Mapapansin mo na bakit ganyan yung asawa ko? Bakit biglang naging ganito yung asawa ko? Bigla na lang nag-transform. Okay nga sana eh. Okay, maayos, presentable, ayos ng kanyang sarili, pero magtataka ka anong dahilan.
Pero kapag ganun po mga kamamay, wala siyang binibigay na dahilan kung bakit, sinasabi lang niya, basta, 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 bakit pakialam ka pa? Isa lang, positive. Baka yan ay may bagong kinakahumalingang babae. Okay? So next, gusto niya nakaayos ang kanyang suot kahit lalabas lang ng bahay. Ito nga mga kamamay sinasabi ko sa inyo. Lalabas lang ng bahay, hindi po pwedeng hubad. Lalabas lang ng bahay, hindi po pwedeng nakasando. Talagang susuotin niya yung mga signature dress, signature shirt, yung kanyang mga tribal, yung kanyang mga pantalon na ang gaganda. Lalabas lang ng bahay, bibili lang ng yelo, gusto naka-ano pa eh. Naka-tribal pa eh, naka-fubu pa eh. Ganyan. So mga kamamay, conscious na po sa kanyang sarili. Kung hindi po pwedeng basta na lang siya lumalabas. Kasi may bagong may bagong mga matang po pwedeng tumingin sa kanya. May bago siyang pinopormahan. Kailangan niyang i-impress. Okay? Kailangan niyang mapahanga yung isang babae o kung sino pa man. Kapag ganyan ang isang lalaki mga kamamay, positive. Positive. Meron siyang bagong tinitingnan, meron siyang bagong tinititigan, meron siyang bagong pinopormahan, o meron siyang bagong kinakahumalingan. Kaya mga kamamay ha, tingnan nyo ang pananamit, tingnan nyo ang kasuotan, tingnan nyo ang aura, tingnan nyo ang pag-aayos, baka nababago, sa hindi mo paliwanag na dahilan, sa hindi mo malamang dahilan. Tanungin mo siya, wala siyang dahilan. Tanungin mo siya, basta wala. Ganun lang ang kanyang sagot. Pero mapapansin mo, nag-i-improve, nag-self-improve, pumopogi, nag-aayos, nagpapamacho, o kung ano pa man, isa yung sign mga kamamay na may bagong kinakahumalingang babae ang inyong mga partner, ang inyong mga asawa. Okay, maliwanag tayo mga kamamay ha? So next, biglaan mong mapapansin, bigla siyang bibili ng bagong brief. Oo mga kamamay, ito talaga mga kamamay, positive po ito. Yung dating mga brief niya na bacon na, ang garter, hindi niya mapalitan. May mga paborito pa nga siya eh. Kahit yung pundiyo ay wasak na, butas na, basta yung garter okay pa, hindi niya pinapalitan yon. Hindi siya bumibili ng bago. Hindi talaga siya namumuhunan sa bagong brief. Pero mapapansin mo, branded pa yung brief ha. Bench, tribal, kung ano-ano, basta. Basta mapapansin mo, bago yung brief. O kung hindi naman ganun ka-signature yung brief, walang pangalan, basta bago yung kanyang brief. At ang maganda rito mga kamamay, iba-iba ang kulay at ang dami. Bakit ganun? Bakit biglang nagbago? After so many years, biglang nagbago ng brief. Hindi ko man sinasabi na 100% sigurado po ito. Pero malaki yung tsansa na meron siyang gustong i-impress na babae, gustong magbago ang tingin ng isang babae sa kanya kasi nakaka-disappoint naman talaga eh. Kapag nakita ng isang babae na yung brief mo, bacon, yung brief mo, nogar, o yung brief mo, garter na lang, di ba nakaka-disappoint sa isang babae yon? Pero kung makikita ng isang babae na, yung lalaki na to, bago ang brief ayos talagang, ewan ko ba, hindi ko masabi pero ang lakas ng pagdating sa isang babae kapag bago ang brief ng isang lalaki. So mga kamamay, mga girls, hihingin ko ang inyong, ang inyong opinion kung totoo ba ito na pagdating sa isang babae, pag bago ang brief ng isang lalaki, presentable, kumpara doon sa mga bacon, kumpara doon sa nogar, o kumpara doon sa mga lost thread na ang brief, talagang nakakaakit nga ba o nakakadagdag ng something na pogi points pagdating sa inyo. So hintayin ko ang inyong comments sa ibaba. Okay? So mga kamamay muli, sabihin ko sa inyo, kung makikita po ninyo na yung mga partner ninyo bumibili ng bagong mga brief, lalo na kung mga branded pa yan, talagang positive. Malamang sa malamang, malaki yung chance na may bagong pinopormahan, may bagong binibigyan ng oras ang isang lalaki o yung mga partner ninyo. Okay? And last, madalas siyang lumalabas pero hindi naman niya sinasabi kung saan ang lakad niya. Yes, mga kamamay, ganito po ang isang lalaki madalas lumalabas, nag-aayos, nagpapapogi, pero hindi mo naman alam kung saan pupunta. Lagi nang nakapamango, lagi nang nakamotor, lagi nang nakasapatos. At madalas nga mapapansin mo na talagang conscious sa kanyang sarili. Lalo na minsan kahit mag-iinom lang sila ng kanyang mga tropa, gusto niya nakaporma. Gusto niya bagong ligo. At mapapansin mo, naglalagay talaga ng pabango kahit mag-iinom lang din naman. So, mapapansin mo, magtataka ka na lang, bakit ganito ang isang lalaki na to? Bakit ang asawa ko bigla na lang naging ganyan? Kaya kapag napansin niyo mga kamamay na kahit 10 oras ng gabi, aalis siya ng bahay, tapos tatanungin mo kung saan pupunta, sabihin niya, dito lang. Okay, lalabas lang, gagala lang, magpapahangin lang, magtaka ka na. Isa yung sign mga kamamay na baka may bago na siyang binibigyang oras, may bago na siyang pinopormahang babae.
So mga kamamay, sorry to say ayoko sanang pag-usapan to pero kailangan nyo po itong malaman. So hanggang dito na lang po muna mga kamamay ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo at sana po ay makatulong pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So for more videos and love advice na kagaya nito, hindi sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.